Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal lang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, muling inutusan ni Gadon si Masa na alagaan si Madam Shona habang madalas itong nawawala. Samantala, hindi makita ni Aris si Ador sa farm. Dahil dito, pinaglaruan nito ang mga unggoy sa pamamagitan ng kanyang tirador hanggang may nabulag sa mga ito. Natatawa naman si Jabla sa mga nakikita niyang ginagawa ni Aris. Pumunta si Gadon sa farm at nainis dahil hindi niya na makita si Ador. Nagtungo siya sa kinaroroonan ng buhaya at umakyat sa itaas na bahagi ng guardhouse. Inakala niyang tulog na ang buhaya, ngunit nagulat siya nang makita ang naglalakihang nitong mga mata na nakatitig mismo sa kanya. At ngayon, pakinggan ang pagpapatuloy ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Ay, nako! Kumuho yung gunhouse na kinatatayuan ni Sir Ganon. Pinangga talaga ng buhaya. Sir! Sir! Papunta na ako na, sir! Buta, at nandito ka pala. Inadabla. Ay, anong nangyari kay Sir Ganon? Inadabla. Huwag kang mag-alala, adong tao. Nadulas lang siya at nawalan lang ng malay. Dahil nahulog naman kasi sa gumuhong guardhouse.
Nakita ko talagang tinaob ng buhaya yung kinatatayuan ni Sir Galon. Hayaan mo, Ador Tao. Bigyan mo sila ng magandang dahilan para magpasalamat sa iyo. Itong taong ito. Ay, oo, tama. Nadulas siya sa bandang gilid doon. Umalis na si Tandang Jabla matapos niyang painumin si Sir Galon ng halamang gamot. Mangkukulam daw, sabi ni Sir, yung matandang Jablang yan. Pero hindi lang siya mangkukulam. Baglan pa daw siya. Baglan. Dito na ako sa tabi ng kama. Yun ang utos ni matandang Jabla na bantayan ko si Sir hanggang magising siya. Kahit daw magalit siya, basta gumana lang ang bisa nung halamang gamot. At gusto niya pala ako lang ang unang makita ni Sir sa paggising niya. Para ako lang daw ang unang makita ni Sir sa paggising niya. Para ako lang daw ang maalala niyang nag-aalaga sa kanya. Ayos. Hindi lang yun. Baka hindi na ako mapagalitan dahil natagpuan niya ako ritong nagbabantay. Inaalagaan ko siya. Ayos din tama. Mabait din pala si Tandang Jabla ngayon tama. Sakto. Baka lalo pa akong mapahamak kay Sir. Lalo na nandito si Alice na puro sumbong kay Sir Galon. Naku. Teka lang. Nga pala. Nakalimutan ko. Nasaan na kaya si Alice? May tumutunog sa ibabaw ng TV. Sino kaya ang nakaiwan dito? Masa! Cellphone mo ba itong nasa TV? May tumatawag? Walang sumasagot. Ay, nakalimutan ko pala. Nakita ko kanina na nakahawak ng tuwalya. Nasa banyo pala yung... tingnan ko ga. Cellphone pala ni Masa to. Ayan. Tumawag ulit. Adorang nakasulat dito. Hello, Ador? Hello, Madam Shona. Kayo po ba yan? Oo. Naliligo si Masa, kaya ako na ang sumagot. Kumusta ka naman, Ador? Madam? Bakit? Hindi ka pa ba uuwi dito sa bahay? Ayaw po ni Sir Gadon na umalis ako dito sa farm, Madam. Baka daw may mangyaring hindi maganda sa mga alaga dito sa farm. Yan talaga ang kinababahala ko kay Gadon. Ano bang meron sa mga alaga niya? Buwaya at ahas. Sawa. Hindi ko po alam, Madam. Hindi niya sinasabi kung bakit siya may ganitong inaalagang mga hayop na mababagis. Alam niyo po, natatakot nga ako minsan Buti na lang nandito si matandang Jabla. Si Aris, naapo ko. Nandyan ba? Ay, opo, Madam.
Nandito po siya. Hmm, Nagpapakalat-kalat na naman dito sa kabundukan, madam. ay, nako. O sige, Ador. Bantayan mo si Aris, ah. Huwag mong pabayaan. Hindi niya nga ako pinapansin, madam, nung bata siya. Sa lahat, ngayong binata na siya. Hindi niya ako pinapansin eh. Ako na raw ang magbantay sa kanya. Hindi niya naman ako pinapansin. Ay, oo nga, ano. Opo, madam. Oo, siya. Narito na si Masa. Ibabalik ko sa kanya itong cellphone niya. Sabihin mo na lang kay Gadon. Ginagawa namin ang makakaya namin dito, ha? Mami, Oo, Amar anak. Akala ko, umalis ka na sa bahay. hindi po ako lalabas ngayon, Mami. Ay, salamat naman. May pagkakataon tuloy tayo para mag-usap. Opo, Mami. Siya nga pala, nagsama daw po kayo ni Ninong, Artemis? Ay, oo anak. Pero hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit parang may inihahanda siyang pakikipagsapalaran o pakikipaglaban. Parang may kaaway siya na hindi ko maintindihan. Naaalala ko po. Bata pa ako nang sabihin niya na balang araw, magiging malakas at matalino akong mandirigma, Mami. Sinabi niya yan? Sa bagay, sinabi rin niya sa akin yan. Pero nagpapasalamat ako, anak, dahil hindi niya ipinilit yung kursong gusto mong takakin. Opo, Mami. Lagi niya sinasabi noon ng mga bagay sa akin na magiging pinuno ng mga mandirigma. Ganun daw ang mangyayari sa akin. Pero hindi niya sinabi na magiging sundalo ako. Oo, tama. Kasi siguro, iniisip niya na wala ka namang ibang susundin, kundi yung gusto mo talaga. Siyempre, sa pagrespeto sa pangarap mo, yan ang susundin mo. Siguro nga po. Kaya ganun na lang ang iniisip niya. Ang mga tinuturo niya. Mga bagay na dapat na matutunan ko. Tama, anak. Pero nalilito ako nung palagi niya akong isinasama. Marami akong nakikitang kakaiba. Maraming hindi ko maintindihan na nangyayari, Mami. Ganun ba? Para malaman mo, ganun din ako, anak. Kasi naranasan ko rin ang ginawa niya para sa'yo. Marami ring hindi ko maintindihan noon. Parang nananaginip ba ako na paulit-ulit, ganun? Opo, Mami. Pero itinago niya sa atin ang lahat. At mahigpit ang bilin niya. Top secret daw ang tungkol sa kanya. Opo, Mami. Ay, ang sarap ng simoy ng hangin dito sa rooftop. Opo, Mami. Kaya nga dito ko po kayo dinala. Maganda po sa kalusugan ng preskong hangin. Salamat, anak. Ang laki ng pag-aalala mo tungkol sa akin. Dahil alam ko pong mahalaga kayo sa akin. Siyempre, kayo po ang nanay ko. Ha? Diyos ko, bakit parang tumalon ang tip-tip ko? Anak, Ay, ganun po ang nararamdaman ko. Mas mabuti sana kung magkapatid kayo ni Auntie Ivana. Alam niyo po, nalulungkot din ako para sa kanya. Para ko na rin siyang tunay na nanay at parang anak niya ako kapag kinakausap niya po ako. ganun ba?
kay Ate Ivana. Sa totoo lang, naawa rin po ako kay Auntie Ivana. Sabi ni Ninong Artemis, may sakit daw siya noon. Pero gumaling na daw. Nagpapalakas na siya ngayon. Ganun nga, anak. Sinabi rin sa akin ni Ate Ivana. Opo, Mami. Ngayon lang po tayo nakapag-usap ng ganito. Kaya ngayon ko lang po din masasabi ang dapat kong sabihin tungkol kay Auntie Ivana sa inyo. Ganun ba? Loner kasi si Auntie Ivana. Hindi raw siya madalas lumalabas ng kwarto niya. Oo. Yan ang sinasabi ni Dalia sa akin. Alam niyo po, Mami, Mm. naaawa talaga ako sa kanya. Lalo na kapag kinikwento niya ang nakaraan niyang buhay. Marami pa po ba ang pinapagawa niyo kay Ate Dalia, Ninong? Oo. Marami akong kailangan ipagawa sa kanya sa laboratorio. Madami na pala siyang ginagawa. Kaya hindi raw sila makalabas ni Auntie Ivana para mamasyal. Ganun ba? Saan daw sila dapat pupunta noon? Ayan nga po, minsan, kinikwento sa akin ni Auntie Ivana. Ah. Anong sinasabi niya sa'yo? May mga biyahe daw po kayo noon na hindi niya alam kung saan kayo pupunta. Oo. Ano? Nakasakay daw kayo sa isang kakaibang sasakyan. Sobrang high-tech daw. Ano pa raw ang mga kwento niya tungkol sa high-tech na sasakyang iyon? Namangha daw po siya. Kasi ang alam niya noon, totoo talaga. Yung pag-ikot-ikot nyo. Pero nung kalaunan, parang panaginip lang daw. Panaginip? Pero hindi, Ninong. Totoo ang lahat ng sinabi ni Auntie Ivana. Nakasakay na rin ako sa sasakyang yun. Tama ka, Mar. Yung sasakyan na sinasabi ni Ivana, walang iba kundi yung sinasakyan nating dalawa. Nakauwi na siya, Mar. Ang dami-dami niyang tanong na unti-unti nang hindi ko kayang iwasan. Sapagkat ang mga sagot ay diretso papunta sa katotohanan. Mabuti na rin na hindi sila masyadong nag-uusap ngayon kay Ivana. Kahit hindi naman pwedeng habang buhay na manatiling lihim ang lahat. Oo. Tulad ng isang anghel na pinadala na may misyon dito sa mundo ng tao. May tungkulin din akong kailangan malaman ng lahat na madadamay. Si Ivana talaga. Napakalaki ang naging papel niya sa buhay ko. Ganon din si Riani. Malaki ang bahagi na ginagampanan niya, lalo sa akin. Sa aking pananatili dito, sa mundo ng tao. Sabi ko na nga ba, hindi kayo magsasawang mag-usap ni Artemis sa rooftop ng bahay niya, anak. Paano po ba naman? Hindi na uubos ang topic niya, Mami. At pati ako, ang dami ko rin pong tanong tungkol kay Auntie Ivana. Ay, marami kasi talagang maikwento sa akin ni Ate Ivana. Kaya yun din ang naitatanong ko kay Ninong. Ano po? Si Ate Ivana ang madalas naming napag-uusapan. Bakit po? Ano po bang meron tungkol kay Auntie Ivana na lagi niyong napag-uusapan? Tungkol sa kalagayan niya, anak.
Na minsan parang wala siya sa sariling pag-iisip. Ganon. Totoo. Marami rin siyang nabanggit sa akin na panaginip daw niya. May naikwento pa siya sa akin na naglalakbay daw sila ni ninong mo. Mami, parang magulo ang buhay ni Auntie Ivana. Ang dami kong hindi maintindihan sa mga sinasabi niya. Hayaan mo na muna, anak. Pero hindi yan ang dapat nating pag-usapan. O sige. Pumunta ka na sa hardin, ah? Ihinanda ko na yung merienda mo. Hintayin mo ako ron, ha? Sige po, Mami. O sige. Diyos ko, nagpapasalamat ako. May pagkakataon ulit na mag-usap kami ni Amara. At nararamdaman niyang ako ang nanay niya. Pero habang buhay ko ba itong maitatago? Habang buhay ko bang maitatago ang katotohanan na hindi ako ang totoong nanay niya? Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!